Tataka ka ba bakit ang taas ng kuryente mo? Kahit parang normal lang naman ang gamit mo sa aircon? Kung oo, posible na hindi mo namamalayan na ginagawa mo ang ilan sa mga karaniwang pagkakamaling ito. Ang masama pa, bawat isa sa mga ito ay unti-unting nagpapataas ng iyong electric bill, buwan-buwan. Kaya bago ka magreklamo sa taas ng singil sa kuryente, alamin muna natin ang 10 karaniwang pagkakamali sa paggamit ng aircon na dapat mong iwasan. Kaya siguraduhin panuorin hanggang dulo upang makatipid ka sa kuryente. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga videos na gaya nito. Una, masyadong mababa ang temperature setting. Marami ang naniniwalang mas mabilis lalamig ang kwarto kapag nilagay ang aircon sa 16 degrees Celsius. Pero ang totoo, hindi nito pinapabilis ang pagpapalamig ng kwarto. Ang kaibahan lang ay mas matagal at mas mabigat ang trabaho ng kompresor para maabot ang napakababang temperatura. Dahil dito, mas mataas din ang konsumo sa kuryente. Ayon sa mga eksperto, bawat pagbaba ng 1 degree sa temperature setting ay maaaring magdagdag ng humigit kumulang 3 hanggang 5% sa power consumption. So kung nakasanayan mong gumamit ng 16 degrees Celsius, subukan mong itaas ito sa 24 hanggang 26 degrees Celsius. Makikita mo agad ang malaking pagbaba sa susunod mong bill. Pero kung gusto mo talagang makasave sa kuryente, mas magandang gamitin na lang ang fan mode o kaya naman timer para makatipid. Pangalawa, hindi regular na nililinis ang air filter. Isa ito sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit lumalaki ang konsumo ng aircon. Kapag makapal na kasi ang alikabok at dumi sa filter, nahihirapang dumaloy ang hangin. Dahil dito, napipilitang magtrabaho ng mas matindi ang fan at kompresor para maabot ang gustong lamig. Mas tataas ang konsumo ng kuryente kahit pareho lang naman ng oras ng paggamit. Bukod dito, maaari rin magkaroon ng mabahong amoy ang aircon at kumalat ang alikabok at allergens sa loob ng kwarto. Kaya ugaliing linisin ang air filter kada 2 hanggang 4 na linggo upang mapanatiling maganda ang performance. Pangatlo, nakabukas ang pinto o bintana habang naka-on ang aircon. Kahit maliit lang ang siwang ng pinto o bintana, sapat na ito para makalabas ang malamig na hangin at makapasok ang init mula sa labas. Dahil dito, hirap ang aircon mo na maabot ang target na temperatura. Sa halip na magpahinga ang kompresor, tuloy-tuloy itong nagtatrabaho sa mataas na kapasidad. Hindi lang ito nagpapataas ng konsumo ng kuryente. Pinapabilis din nito ang pagkasira ng aircon sa paglipas ng panahon. Kaya bago buksan ang aircon, siguraduhin nakasara ng maayos ang lahat ng pinto, bintana at maging mga maliliit na gaps kung meron man. Pang-apat, hindi gumagamit ng timer o kaya naman iniiwang naka-on ang aircon kahit walang tao. Maraming taong nakakatulog nang naka-on ang aircon buong magdamag kahit sapat na sana ang ilang oras para palamigin ang kwarto. May iba naman na nakakalimutang patayin ito kapag umaalis ng bahay o kaya naman lumilipat sa ibang silid. Ang resulta, tuloy-tuloy ang paggamit ng kuryente. Kung may sleep timer o programmable timer ang iyong aircon, gamitin mo ito. Makakatulong ito upang automatic na mamamatay o mag-switch sa energy saving mode ang unit habang natutulog ka. Panglima, masyadong maraming appliances ang naka-on sa loob ng kwarto. Habang sinusubukan ng aircon na palamigin ang silid, may iba namang appliances na patuloy na nagpro-produce ng init. Kabilang dito ang telebisyon, laptop, computer, rice cooker at iba pang gamit na di kuryente. Kapag sabay-sabay silang ginagamit, mas mahirap para sa aircon na pababain ang temperatura ng kwarto. Kaya kung maaari, bawasan ang paggamit ng mga appliances na hindi naman kailangan habang naka-on ang aircon upang mas mabilis lumamig at mas makatipid ka sa kuryente. Pang-anim, mali ang direksyon ng hangin ng aircon. Hindi lahat ng gumagamit ng aircon ay aware sa direksyon ng swing o vents. Kapag mali ang tutok ng hangin, hindi ito kumakalat ng pantay sa buong kwarto. Ang resulta, may bahagi ng silid na malamig habang ang iba ay nananatiling mainit. Mas matagal tuloy bago maramdaman ang tamang lamig sa buong kwarto. Mas mainam na nakatutok ng bahagyang kataas ang airflow. Dahil natural na bumababa ang malamig na hangin. Dahil dito, mas pantay nitong mapapalamig ang buong kwarto.
Pampito, hindi nagpapalinis ng aircon. Sa mga professional, hindi sapat na malinis lang ang filter. Sa paglipas ng panahon, naiipon din ang dumi sa loob ng aircon, lalo na sa evaporator at condenser coils. Kapag nangyari ito, bumababa ang kakayahan ng unit na magpalamig at tumataas ang konsumo ng kuryente. Maaari ring kulang na ang refrigerant na hindi mo namamalayan. Kaya naman inirekomenda ng mga technician na magpa-general cleaning at maintenance kada 6 na buwan hanggang 1 taon, lalo na kung araw-araw ginagamit ang aircon mo. Pangwalo, direktang tinatamaan ng sikat ng araw ang kwarto. Kung direktang pumapasok ang sikat ng araw sa loob ng kwarto mo, natural na tataas ang temperatura nito. Dahil dito, mas mahihirapan ng aircon na panatilihing malamig ang silid. Mas matagal itong aandar at mas malaki rin ang konsumo ng kuryente. Isang simpleng solusyon ang paggamit ng makapal na kurtina, gaya ng blackout curtains o kaya naman reflective window film upang mabawasan ang init na pumapasok mula sa labas. Pangsyam, gumagamit pa rin ng luma o hindi inverter na aircon. Kung luma na ang iyong aircon at hindi pa inverter type, malaki ang posibilidad na mas mataas ang konsumo nito sa kuryente. Ang mga non-inverter aircon ay paulit-ulit na nag-on at nag-off ang compressor at bawat pag-restart ay nangangailangan ng mas malaking kuryente. Samantalang ang inverter na aircon ay unti-unting ina-adjust ang lakas ng kompresor. Kaya naman palitan mo na yung luma mong aircon. Maaring mas mahal ang inverter sa umpisa, ngunit sa paglipas ng panahon ay mas malaki ang matitipid mo sa electric bill. At pang-10, sabay-sabay na nakabukas ang maraming aircon sa bahay. Kung hindi naman kailangan, iwasang sabay-sabay na buksan ang lahat ng aircon sa iba't ibang kwarto. Bukod sa mas mataas ang konsumo ng kuryente, mas mabigat din ang load sa electrical system ng bahay. Sa simpleng diskarte na ito, malaki ang may tutulong upang mapababa ang buwan ng singil sa kuryente. Ngayon, alin sa mga pagkakamaling ito ang ginagawa mo sa bahay? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section dahil baka makatulong din ito sa ibang manunood. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang practical na tips na makakatulong sa iyong makatipid sa pang-araw-araw.